So, ito yung cycle ng analysis paralysis. So, pag may bago kang decision, mafi-freeze ka, then overload ka na. No? Habang nag-a-analyze ka, yun yung pinakasakit dito, overthink. Nag-overthink ka na. Then, pag nag-reach ka na ng final decision, nagkakaroon ka na ng second guessing dahil nag-overthink ka na kung tama ba yung decision mo at hindi ka na makagalaw. Kumbaga may final decision ka na pero hindi mo malaman kung tama ba yun o mali. Kasi nag-aalangan ka na dahil ino-overthink mo yung lahat ng pwedeng mangyari. So lahat tayo, lalo na pang nasa trabaho, ganyan ang na-encounter natin lahat tayo. So anong tendency niyan? Ano tayo dyan eh? We did that hastily. We did that napakadali lang. So anong tendency? Magkakamali tayo. Pag nagkamali tayo, may mga repercussions yan. At yung mga repercussions niyan, yan ang masama. Yan ang nakakasama sa ibang tao at saka sa kumpanya. Pag yan ang ginawa natin. So, ayun, butit nalalaman natin yan. Kaya nga di ba sinasabi nila ligtas ang may alam. Tsaka knowledge is power. Kasi kagaya sa batas, pag hindi mo alam yun sa batas, wala. Kasi ang pupuntahan ng mga tao is yung batas na umiiral sa Pilipinas. Kaso lang, ang tendency is nasa kanila na yun kung dadayain nila o hindi yung batas. Diba? Lalo na pag computation. Kung dadayain nila yung computation o hindi. Kung may computation. Diba? So, yun yung importante na natututunan natin. Kasi dahil nga nagkakaroon tayo ng analysis paralysis, minamadali natin lahat. So, ang tendency, nagkakamali talaga tayo kahit na anong gawin natin. So, butit nalalaman natin yan. So, yun lang po.